mga tol, ito yung ating 1906 1 peso coin. So ngayon pinag-uusapan to sa social media ngayon. Dahil doon sa video ni Sir, ayan yung coin expert ni Boss Toyo. Ayan, si Sir. Nakalimutan ko yung pangalan niya, no, mga tol. Nakita niya, nasuri niya sa video ko, no, mga tol, yung aking coins. So sabi niya sa video niya, nabudol ako. Sir Alan, coin expert, nabudol kaya sa mga eksperto sa coins at legit daw na buyer. Panoorin niyo po ang video ito para hindi kayo mabudol. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang babaw ko, pag pilatis ng ginto eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo mga More Than Treasures. Sa video po natin ito ay ating muling pag-aaralan, hihimay-himayin ang isa na namang video ni Sir Alan, the coin expert at legit na buyer. So sa video pong ito ay nabudol daw po siya ng pisong 1906 United States of America, Pilipinas. So sa video po natin ito, hindi po tayo nagdi-discriminate ng sinuman, hindi po tayo nangahamak ng sinuman. Ngunit uulitin ko po sa inyo, hindi po tayo papayag na mga legit na coin hunter na may mga lumalabas at nagpapakilalang sila daw ang legit na buyer. Ngunit ang kanila namang mga binibili na coins ay pawang walang katotohanan at ang kanila po namang paraan ng pagtulong ay pawang hindi makatotohanan. So, sa video po natin ito ay ating tatalakayin kung papaano nabudol ang coin expert na si Sir Alan Bartolome. Tignan niyo po yung kanyang video. Dahil doon sa video ni Sir, ayan yung coin expert ni Boss Toyo. Ayan, si Sir. Nakalimutan ko yung pangalan niya, no, mga tol. Nakita niya, nasuri niya sa video ko, no, mga tol, yung aking coins. So sabi niya sa video niya, nabudol ako. Ano pong sabi? Ano pong sabi sa video? Tignan niyo po. Dahil doon sa video ni Sir, ayan yung coin expert ni Boss Toyo. Ayan, si Sir. Nakalimutan ko yung pangalan niya, no, mga tol. Nakita niya, nasuri niya sa video ko, no, mga tol, yung aking coins. So sabi niya sa video niya, nabudol ako. Nung malaman niya na siya ay nabudol, agad niyang kinontak yung tao na nagbenta sa kanya ng coins na 1906. Bakit niya kaya kinontak ang tao na nagbenta sa kanya ng coins na hindi niya alam ito pala ay peke? Ito po, panoorin natin. Pinuntahan namin, mga tol, at bad news ay hindi ko na nabawi yung pera, no, mga tol. Kaya niya pala agad kinontak yung nagbenta sa kanya ng fake na 1906 ay para puntahan at bawiin ang bayad. Pakatatandaan niyo po mga More Than Treasures, kung kayo ay mamimili ng alahas, mamimili ng ginto pilak, wala pong kasalanan yung may-ari kung yan ay binili mo at yan ay fake. Sa iyo nakasalalay ang desisyon kung yan ay bibilihin mo o hindi. Ngayon, bakit ka na fake? So malinaw na kaya nabili mo ang isang coins na fake ay hindi ka talaga marunong sa coins. Ano po? Malinaw na malinaw, hindi ka talaga eksperto sa coins. Ngayon, kung nagkamali ka ng bili at nabili mo ay fake na coins, sino ang may kasalanan? Yun bang nagbenta o ikaw? Halimbawa ako, mayroon akong coins, minana ko pa sa aking ninuno. Ano po? Hawak ko. Ang paniniwala ko is original kasi napakarami ko pong na-encounter niyan. Mga 1906, ano po, na fake. Halimbawa, naniniwala akong ito yung original dahil galing pa sa lolo ko, ninuno ko. Tapos, napanood ko sa YouTube, the coins expert, legit buyer, Sir Alan. Natural, iaalok ko. Nang iaalok ko sa kanya, nagpresyo, siyempre, magpipresyo yung Sir Alan. Ang taas daw na kanyang kuha eh. Ngayon, binili ni Sir Alan. Hindi niya alam, fake pala. Sinong may kasalanan? So, kung ikaw ay nagkamali ng pagbili, walang kasalanan ang nagbenta. At hindi mo dapat binabawi kung magkano man ang iyong pagkakabili. Dahil ang mga namimili, meron po tayong tinatawag na word of honor.
Ako, bago po ako naging bihasa sa ginto pilak coins, 15 years na ako namimili. 1 hanggang 5 taon, malimit po ako makabili ng fake. At kailanman, hindi ko po binabawi yan sapagkat hindi kasalanan ng may-ari kung yan man ay nabili ko na peke dahil sa akin nakasalalay kung yan ay bibilhin ko at hindi. Kung wala kang alam sa isang bagay, bakit mo bibilhin? Ano po? So, nung puntahan niya para bawiin ang kanyang coins, hindi na po niya ito mabawi. Puntahan ni Sir Alan, ang dating bumili, ito po ang nangyari. Panoorin niyo po. Kanya kasalanan yun eh. Nang hindi na niya mabawi, ang sabi ni Sir Alan, hindi naman daw kasalanan yon ng nagbenta. So, tumama po siya dyan sa salitang yan. Hindi po talaga yan kasalanan ng nagbenta. Ngunit, sino daw po ang may kasalanan? Ano po? Ang sabi ni Sir Alan, sino ang may kasalanan? Kasalanan nyo nung tatlong pinapunta ko dito na para tumingin ng coins. Yung 3 daw po na kanyang pinapunta. Kasalanan daw nung 3 na kanyang pinapunta. Parang kilala ko po yung 3 ito. Sisiguraduhin ko po yung 3 yan na pinapunta ni Sir Alan. Yan ay 2 Hapon. Yung isa po ay Pinoy, Pilipino. Ano po? Yan ay si Haka-Haka at saka si Kuro-Kuro. Yung isa namang Pinoy, si Alam-Alam. Ano po ang sabi ng isa? Panoorin nyo. So, meron doon kasi isa na nagmagaling. Nagmagaling daw po yung isa. Ang sabi ni Sir Coin Expert, Sir Alan, nagmagaling daw po yung isa. Yan pong nagmagaling yan. Ang pangalan po niyan ay si Alam-Alam. Pinoy po yan, Pinoy. Tapos yung 2 naman daw, sumang-ayon. Yan po yung 2 Hapon, yung sumang-ayon. Yung isa, si Kuro-Kuro. Oo, sabi, mahal yan. Original yan. Mabigat yan. Bilhin mo yan. Yung isa naman ay sumang-ayon din. Ano po? Yan ay si Haka-Haka. So, nung sabihin ni Alam-Alam na yan ay original, bayaran mo. Sumang-ayon naman si Kuro-Kuro at sumang-ayon din si Haka-Haka. Kaya yan 3, tatandaan niyo po ha, mga Kamordan Treasures. Huwag kayong makikipagkaibigan sa 3 yan. Yang 2 Hapon na yan, pag nakita nyo yan, si Haka-Haka ni Kuro-Kuro, at saka po si Alam-Alam, huwag kayong makikipagkaibigan yan, sasabihin yan, pag ang dilaw ay malansa, sasabihin yan, ginto. Yan sila, Haka-Haka at si Kuro-Kuro. Kaya kapag nakipagkaibigan ka dyan, Idol Sir Alan, Coin Expert, pag hindi mo po iniwanan yang iyong mga kaibigang Hapon na yan at isang Pinoy, ay baka sa susunod makabili ka po ng mas malaking halaga ngunit fake naman. Kailangan kapag ikaw ay mamimili ng coins, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw ay bihasa at kabisado mo ang mga coins na binibili mo. Ngunit si Haka-Haka, si Alam-Alam at si Kuro-Kuro ay may malupit po yan na kaibigan. Mas malupit po na kaibigan. Ano po? Ang pangalan po ng kaibigan nilang yan, iyan din po ay Pilipino. Ano po? Yan po yung kung tawagin ay makapili. Pilipino, tago. Pilipino, turo. O, panoorin niyo po ang ating video niya. Sa maising kwento, mga tol, yung mga pinampunta ko dito ay mga nagmagaling lang pala, no, mga tol, no? Yan. Pag sinabi pong makapili, yan po ay mahilig magtuturo. Yan kasi, siya kasi. Ikaw kasi ang may kasalanan kasi. Kaya binili ko dahil sa'yo. Ikaw may kasalanan. Iyon ang salarin. Yan pong makapili ay mahilig po yang magtuturo. Yan po ang pahamak sa lahat. Ano po? Pero ang sinisisi niya ay yung mga kasama niya na sa totoong buhay, siya naman dapat ang nasusunod kung bibilhin ang coins o hindi. Ano po ang sabi ni Sir Alan matapos niyang mabili ang fake na coins? Ito po. Pagka wala kang coin expert, mabebentahan ka talaga ng ganito replica. Napakahirap daw po sa isang coin buyer pag wala kang coin expert. Mabibintahan ka talaga ng replica. So, nahihirapan daw. Mahirap daw sa isang coin buyer kapag
wala siyang coin expert dahil makakabili siya ng replica. O, nakalagay sa kanyang YouTube, expert. Coin expert, legit buyer. Saan ka nakakita ang coin expert, legit buyer? Ang binibili, 1998, quarter dollar, 15,000. Ano po? 1973, na pisong Jose Rizal, wala naman. 1972, 2001, ayaw naman bilhin. Ito na, yung kasunod. 1906 naman ang binili. Replica pa. Ano po? Sa totoong buhay, ako pa 15 years nang namimili. Sa dinami-dami ko pong nakuha na mga coins, 1906, fake. Iisa lang po ang nakita kong original. Nasa mayamang tao, ayaw po sa aking ibigay. Ngunit kapag eksperto ka, tingin mo pa lang sa coins na agila, yan po ay Commonwealth. 1906, ano po, yan po ay sakop pa tayo ng Amerikano. Yan po ang pera natin noon, 1906. Yan po ay may special na kwento, kaya po yan ay napaka-mahal. So yan naman po ang binili niya. Sa sobrang expert niya siguro, nabili niya ay replica. At nang mabili niya, nanisi pa ng iba. At nung hindi na niya mabawi sa may-ari, siyempre, kahit ako ang may-ari ng coins, ibinenta ko na sa kanya, hindi niya na mababawi ang pera niya sa akin. Malay ko ba, kung yan coins na binabalik mo sa akin na yan pa ang coins ko. Kapag nagkasundo na tayo, nagkasundo na tayo. Kahit ako, hindi ko na ibabalik sa kanya yan. At nang hindi niya na mabawi, dahil nagamit na, nagastos na ng may-ari ng coins, ito po ang sabi niya. Panoorin niyo po. So, hindi natin babawiin yun, tulong na natin yun sa kanila. Tulong na lang daw pala niya yun. Yun pala ang kanyang paraan ng pagtulong. So, nung siya ay mapeke, makabili ng replica, ay ginawa niyang dahilan, tulong na lang daw niya yun sa tao na nabilhan niya ng fake. Kasi yung unang pagtulong niya sa mga tao, para makatulong siya sa mga tao, bibili niya yung coins. Pero, magpapalo ka muna sa kanyang Facebook, magla-like ka muna, mag-share ka muna, magko-comment ka muna, at higit sa lahat, hindi porque ginawa mo yun, bibili na ang coins mo. Pipiliin ka pa sa 2 milyon niyang followers. Hindi na raw mabilang ang mga proof niya ng mga binilhan niya. Pero sisiguraduhin ko sa kanya, mas hindi niya mabibilang yung pawang hindi niya pinapansin. Dahil hindi naman talaga siya legit na buyer. Ano po? Ang tunay na legit na buyer, ilapag mo, babayaran ko. Yan ang tunay na legit na buyer. So sa ginawa niya pong ito, dahil hindi niya na maibalik yung mabawi yung pera niya, ang sabi niya, tulong na lamang daw niya sa taong nabilhan niya. So kayo na po taong bayan ang mag-analyze. Ito ba talaga si Alan, Sir Alan ay coin expert? Ito ba talaga ay legit na buyer? Ito ba talaga ay tumutulong? Kasi pag sinabing tumutulong ka ng walang kapalit. Pero kapag tumulong ka at ang kapalit ay follow, like, share, comment, ano po, mukhang kayo na po ang humusga, mga Kamordan Treasure. So sa mga bagong dating po dito sa ating YouTube channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe nyo na po yan. At paki-hit nyo po ang notification bell, lagay nyo po ay all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung kayo po ay may mga katanungan, mag-comment lamang po kayo. At kayo po ay mag-like and share. So sa mga may comment po dito sa ginawa nating video kay Sir Alan, coin expert na budol, ano po, ng 1906, mag-comment po lamang kayo sa ibaba. Wag naman po kayo mag-comment ng hindi magaganda na salita, basta mag-comment lamang kayo ng inyong mga saloobin upang malaman ng taong bayan kung siya nga ba talaga ay coin expert at legit na buyer. See you on our next video po. Hindi po tayo nangahamak. Gusto lamang nating itama ang mga pagkakamali. Kung napatunayan nating mali, dapat burahin sa YouTube. At ako man, kung mali ako, buburahin ko po ang video ko. Basta patunayan nyo na mali lamang ang video ko. Dahil ang YouTube po ay buong mundo ang nanonood. Kung walang alam ang manonood, maraming maniniwala. Hindi lahat ng tao pare-parehas. Kaya dapat tayo ay makatulong sa ating kapwa. See you on our next video. God bless po. Ito pilak ang trabaho ko.
Pagpilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga tatak, kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayap ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso, 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.